Hallelujah. Sige po, inanya ko pong lahat na tumayo at babasahin po natin ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 9, verses 3 to 6. Acts chapter 9, verses 3 to 6. Ang sabi po dito sa verse 3, as he was nearing Damascus on this mission, a brilliant light from heaven suddenly beamed down upon him. Verse 4, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verse 5, who are you, sir? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Verse 6, now get up and go into the city, and you will be told what you are to do. Ang Diyos pong magpala sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Yun po ay binasa natin sa NLT version. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ay may tamang oras at tamang panahon nang tayo ay tumanggap sa Kanya? Amen? May panahon na ang isang Kristiyano sa pamamagitan lang ng kanta, tumanggap sa Panginoon. May pagkakataon na nakapanood ka lang ng isang palabas sa TV, tumanggap ka sa Panginoon. Amen? May pagkakataon naman, dun sa sitwasyon mo na kinalalagyan, tumanggap ka sa Panginoon. Amen. Ang pag-aaralan po natin po sa gabi pong ito ay pinamagatan ko po na the conversion of Saul. Ang pagbabagong loob ni Saul. Nung araw daw po, ang mga mananampalataya ay binigyan ng label o binigyan sila ng katawagan. Kunyari, si Ate Edith, bansagan nating ang babaeng may speaker sa bibig. Pwede. Pwede. O kaya naman, si Kuya Danny, ang Anli sa rice. Pwede rin. O ba? Binibigyan ng level. Kaya nung panahon na yon, lahat ng mga taong kumilala sa Panginoon, meron din silang level o binibigyan sila ng katawagan sa kanila. Amen? Yung una, tinatawag silang the way. Sa ibang lugar naman, tinatawag sila na the brothers. Kaganda na po, no? Sa ibang lugar naman, tinatawag silang the Nazarene sect. Amen. Pero dito po sa city of Antioch, dito po unang nabansagan ang mga nakakilala sa Panginoon bilang Kristiyano. Christians. Alam niyo po, yung pagbigay sa kanila ng level na ito, hindi para bigyan sila ng papuri. Kundi, ito po ang ibig sabihin nito, isang uri ng panunuya sa kanila. Dahil tinanggap nila si Jesus. Amen po? At sabi po ng mga writers sa Rome, yung Christian daw po ay isa tong uri ng panunuya dahil sumasalamin dito yung galit at puot ng mga tao sa kanila. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Sa ibang bansa naman,
Kapag ikaw ay naging isang Kristiyano, hindi ka nila pinapayagan na pumasok sa magagandang eskwelahan. At hindi ka rin nila bibigyan ng magandang trabaho. At sa ibang bansa naman, kapag ikaw ay naging Kristiyano, ito po ay napakadelikado. Ang kapalit nito ay buhay mo. Amen? Sa atin po, ang pagiging Kristiyano, tatanggapin lang natin, walang kapalit. Tatanggapin lang natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. At dito rin po, sa panahon nila, maraming mga Kristiyano ang napapatay, maraming mga Kristiyano ang nagsasuffer at bumibitaw sa kanilang pananampalataya. Pero magtataka kayo, sa dami-dami ng mga nawala sa Panginoon nung panahon nila, umuusbong pa rin ang nagtatayo ang mga iglesia. Umuusbong pa rin ang mga Kristiyano. Dumadami pa rin. Amen? Para silang mga buto na pag tinanim mo, kusa silang tumutubo. Amen. Sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano, inaalagaan mo na, dinidiligan mo na, dilalagyan mo na ng pataba, ayaw pa rin lumago. Anong tawag doon? Bansot. Amen. Ang sabi po dito, nung si Saul ay tumanggap sa Panginoon, ito daw po yung klase ng pagtanggap na kinaiinggitan ng iba. Bakit? Kasi ito yung total face about o yung tatalikuran mo kung anong meron ka ngayon. Amen? Nung tinanggap po ni Saul ang Panginoong Hesus, talagang totally face about siya sa kanyang ginagawa o sa kanyang meron siya. Amen? Tayo pong mga Kristiyano, nung tinanggap po ba natin ang Panginoon, ano yung ipinangako natin sa Panginoon? Amen? Ano po yung pinangako mo sa Panginoon? Panginoon, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Ano po yung pinangako nyo sa Panginoon? Nung unang nakakilala ka sa Panginoon. Panginoon, lahat po ng ipapagawa nyo, gagawin ko. Kahit saan niyo po ako ipadala, gagawin ko, Panginoon. Mainit lang, ayaw nang umatin. Mainit lang, ayaw nang sumama sa misyon. Amen? Pero ito yung klase ng pagtanggap na ginawa ni Saul na total face about sa kanyang sarili at sinunod niya kung anong gusto ng Panginoon. Amen po? Nung pagkakataon pong ito, hello, bunso. Nung pagkakataon pong ito, amen? Yung tinatawag nilang the soul, the persecutor, ay tinawag nila ngayong Saul, the brother. Amen? Na dating taga-usig, ngayon ay kapatid na nila. Amen po. At minsan pa, yung total face about niya doon sa kanyang mga ginawa nung una,
yung dating pinuno ng mga taga-usig ng mga Kristiyano, siya na ngayon yung inuusig. Amen? Alam niyo po, may tamang oras at tamang panahon sa bawat isa para tumanggap sa Panginoon. Yun po yung panahon ni Saul. Amen. Kahit anong gawin mo, kapag hindi kumilos ang banal na espiritu, hindi makakakilala yung taong gusto mong bahaginan ng salita ng Diyos. Kanya nga yung mga misyonero natin bago sila maghiwa-hiwalay, nagpe-pray muna sa isang lugar. Amen. Na kumilos ang banal na espiritu sa kanila. Kaya lang, minsan ang ginagawa natin, kapag gustong-gusto nating makakilala yung mga tao na yon, minsan kinukulit na natin. Tama po? Minsan kinukulit na natin sila. Ayun naman mga sinasharean mo, minsan galit na. Bakit? Kulit naman nitong mga to, sinabi nang hindi ko nga ayaw ko nga Amen? Buti nga ngayon may OBS. Bakit? Kasi, ano muna share, ano ba yun? Pray, care, tsaka mo pa lang sila babahaginan. Amen? Minsan kasi, pinipilit nating ipasubo sa kanila yung isang bagay na ngayon lang nila na-encounter. Amen? Si Saul, hindi po ganon. Si Saul, bago niya nakilala ang Panginoon, isa muna siyang Pariseyo. Tinitrain siya bilang maging Pariseyo. Amen po. At doon niya na-encounter ang Panginoon. Alam niyo, naniniwala po ako na marami ding nanalangin kay Saul para siya makakilala sa Panginoon. Amen po. Yung una po, kapag gusto ng Panginoon na ikaw ay makakilala sa Kanya, yung una, God will reveal Himself to you. Verse 3 and 4. Sabi po doon, as he was nearing Damascus on this mission, a brilliant light from heaven suddenly beamed down upon him. Verse 4. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Amen. Letter A, He will show His radiance to you. Sabi sa verse 3, as he was nearing Damascus on this mission, a brilliant light from heaven suddenly beamed down upon him. Alam niyo po, yung pagkakataong ito, nung si Saul ay papunta po ng Damascus, nakasama niya yung mga kanyang yung kanyang pinamumunuan na para hulihin yung mga Kristiyano sa lugar po ng Damascus, biglang may maliwanag na bagay ang tumama kay Saul. Amen. Alam niyo po, ang Damascus was 135 miles o 217 kilometer northeast of Jerusalem. Kung lalakarin mo ito nang walang hinto, makakarating ka doon ng 6 na araw na paglalakbay. Amen. Ang sabi po nila, ang Damascus daw po ay isang oasis o isang paraiso dahil po ito ay borderline ng Arabian Desert
at papuntang Mesopotamia to Egypt. Amen po. Ang nangyari po sa kanya, habang sila ay nangangabayo, isang maliwanag na bagay ang tumama po kay Saul. Kung maaalala niyo po si Moises, nung umakyat po siya ng bundok ng Sinai, isang maliwanag na bagay ang hindi niya matignan. Amen. Sabi po ni Saul, sinasabi niya, nakakita niya yung appearance ni Jesus sa kanyang gloria, sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. Sa atin po, maaaring hindi ganon yung pamamaraan ng Panginoon nang makilala natin siya. Maaaring iba sa atin, nung makakilala tayo sa Panginoon, punong-puno tayo ng problema. Amen. Yung iba naman, nakakilala sa Panginoon dahil isang salita lang nung nag-share sa kanya, nakakilala na siya. O kaya naman, habang ikaw naghihintay ng sasakyan, may nag-abot sa iyo ng trucks. At sa oras din yun, tinanggap mo ang Panginoon. Amen? Pero sa sitwasyon ni Saul, isang maliwanag na bagay ang tumama po sa kanya. Ipinakita ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian kay Saul. Amen? Sa atin din po, ipapakita ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian kung susunod lang tayo sa Kanya. Amen po? Amen. Letter B, yung una, He will show His radiance to you. Letter B, He will talk to you. Sabi sa verse 4, He fell to the ground and heard a voice, saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Nagtataka si Saul. Sino tong boses na to? Amen? Wala naman siyang pine-persecute na kundi ang pine-persecute niya, yung mga Kristiyanong kumilala sa kanya. Amen. Yun daw pong pine-persecute niya, ipinapakita po dito na kung sino ang pine-persecute mo na rin ako. Amen? Kung sino yung inuusig mo na rin ako. Amen po? Pero ang pine-persecute niya ay si Jesus. Sabi niya, Saul, Saul, why are you persecuting me? Pero hindi naman si Jesus harap-harapan ang pine-persecute niya. Ang pine-persecute niya, yung mga Kristiyanong kumilala sa kanya. Kanya yung mga Kristiyano ngayon, huwag kayong magtataka na may persecute sa inyo. Ayaw at sa gusto nyo, meron magpe-persecute sa inyo. Minsan nga, mahal nyo pa sa buhay. Amen? Ang sabi dito, He fell on the ground. Pinapakita dito yung kapangyarihan ng Panginoon nang malaglag siya doon sa kanya sinasakyan. He fell on the ground. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi pa nga po dito, implies that the power of God knocked him down. Alam niyo po yung na-knock out kayo? Masuntok kayo ni Pacquiao?
knock down si Saul. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, sabi doon, sino man ang salingin mo na anak ko nang may masamang intensyon, ako na rin ang sinasaktan mo. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Number 2. God will answer to you. Ang Diyos ay sasagot sa iyo. Sa verse 5, sabi po rito, who are you, sir? Sa ibang version po ang nakalagay doon, who are you, Lord? Saul asked, and the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Sabi po doon, who are you, Lord? Yung mga pagkakataon pong ito ay pansamantalang nabulag si Saul dahil po sa matinding liwanag na kanyang nakita. Pero sa pamagitan din pong ito, sinasabi niya, nakita ko si Kristo sa mga oras na iyon. Amen po. Sa pagkakataon pong ito, ang Panginoon, ginagamit niya yung pangalang Jesus na sukat kinamumuhian ni Saul. Amen? Ito po yung pangalan na kinamumuhian ni Saul. Sasagot ang Panginoon sa iyo. Kanya minsan, yung iba hindi na nagtatanong eh. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, hindi na nagtatanong. Kasi pag sumagot ang Panginoon, baka hindi nila gusto, hindi nila susundin ng Panginoon. Amen? Kailangan po kasi, kapag nagtanong ka sa Panginoon at sumagot ang Panginoon, siguraduhin mo susunod ka sa Panginoon. Dahil pag hindi ka sumunod, wala, hindi ka sumunod. Wala din naman magagawa ang Panginoon eh. Ayaw mong sumunod. Amen? Ang sabi po kasi rito, kapag sinaktan mo yung mga anak ko, para kang sumisipa sa, alam niyo po yung ginagamit ng mga magsasaka. Si Ate Aida alam to eh. Yung may talim na pangbungkal ng lupa. Ano tawag doon, Ate Aida? Ano po? Ayun na yun. Yun po, may talim po yun sa ilalim. Kapag itinusok sa lupa, ihihilayin ng kalabaw, yung lupa aangat at babaligtad. Tama po? Araro. Yun. Hindi suyod. Sabi ng Panginoon, kapag ginalaw mo yung pag pinersecute mo ako, para kang sumisipa sa araro na may talim, na pag sinipa mo yon, ikaw din ang masasaktan. Bakit po? Minsan po kasi, mas gusto natin gawin kung ano yung gusto natin. May kilala po kayong ganun, ano? Sinasabihan mo, wag muna. Wag mo munang gawin yan. Pero gusto pa rin niyang gawin. Pag pinabayaan mo naman, sasabihin, hindi mo siya, ay nako.
Amen? Kapag pinersecute mo ang Panginoon, para kang sumisipa sa talim na ikaw din ang masasaktan. Amen? Yung una, God will reveal Himself to you. Pangalawa, God will answer to you. Yung pangatlo, God will instruct you. Ang Diyos ay may ituturo sa iyo o may ipagagawa sa iyo. Sa verse 6, now get up and go into the city, and you will be told what you are to do. Alam niyo po, nung maranasan po ni Saul ito, na ano siya natulala. Tapos namangha siyang sobra. Nung sinabi po ni Saul na, Lord, what will you have me to do? Ito po ay nagpapakita lang na nung sinabi po ni Saul yon sa kanya na, Panginoon, ano ba yung gusto mong gawin ko? Ito po pinapakita na si Saul, tinanggap niya ang Panginoon. Amen? Alam niyo po, may plano po ang Diyos kay Saul. Alam niyo, may nabasa po ako na ang sabi doon, hindi daw pinalitan ng Panginoon yung pangalan ni Saul. Ang sabi po doon, He changed his name. Si Saul mismo, parang si Saul mismo yung nagpalit ng pangalan niya. Bakit po? Unang-una yung pangalang Saul, wanted na. At pangalawa, yung pangalang Saul, ang ibig sabihin, nung mga panahong iyon, ang ibig sabihin, Saul is a good man. Siguro nahihiya na siyang tangayin yung pangalan na yon na good man. Taga-usig siya ng mga Kristiyano. Kinatatakutan siya ng mga Kristiyano. Amen po. Kanya sabi ng Panginoon, may plano ako sa iyo. Alam niyo po kung sinong inutusan niya? Nung pagkakataon pong yun na si Saul ay temporary nabulag, sinamahan po siya ng mga kasama niya, dalhin siya sa Damascus. At doon siya nanatili sa isang bahay po doon. Doon po siya iniwan ng mga kasama niya. At ang Panginoon po, kinausap niya si Ananias, sabi niya, Ananias, puntahan mo si Saul doon at ipanalangin mo. Siguro si Ananias, noong mga pagkakataong yun, Panginoon, bakit ako? Marami naman pwedeng utusan yan. Kasi alam nila na si Saul ay nanguhuli ng Kristiyano, tapos pupuntahan mo. Amen? Pero wala pong nagawa si Ananias, sumunod po siya sa Panginoon. Amen. At doon po niya nakita si Saul na nando sa isang bahay. Sabi sa kanya ni Ananias, Saul, pinapunta ako dito ng Panginoon para ipanalangin ka. Sabi po kasi sa kanya ng Panginoon, Ananias, ipanalangin mo siya para makakita siya ulit. Alam niyo po, ginawa ni Ananias yung kahit na ayaw niya. Kasi natatakot nga sila Amen po. Tapos nung mga oras pong iyon na si
na si Saul ay nandun sa bahay, 3 araw at 3 gabi po siyang hindi kumain. Kasi hindi po siya makakilos dahil po siya ay bulag. Nabulag po siya. Amen. Alam niyo po, ang sabi po doon, nire-ready po siya ng Panginoon sa ipagagawa ng Diyos sa kanya. Alam niyo po ang ginawa niya ng Panginoon sa kanya? Forced fasting. Pinag-fasting po ng Panginoon si Saul ng 3 araw. Hindi siya kumain. Amen. At nung siya po ay kita na, nung pinanalangin na po siya ni Ananias, isinama po siya ngayon ni Ananias doon sa mga Kristiyano. Amen? Dating taga-usig, ngayon, siya na po yung inuusig dahil sa pagtanggap niya sa Panginoon. Amen? Sa ating pong conclusion, sabi po doon, Paul's evil intention had preceded him. Yung mga masasamang intensyon na iniisip niyang gawin nung una, alam niyo po ang ginawa ng Panginoon. Sabi po dito, but the Lord invaded those intentions. Ano po? Pinakialaman ng Diyos yung intensyon ni Paul. At sabi po dito, completely changing them. Binago ng Panginoon yung mga plano at intensyon ni Paul. Alam niyo po, sa pagka-convert ni Paul, bagamat hindi siya sa original 12 disciples, ginamit po mightily si Paul. Amen? Hindi po dito pinag-uusapan kung nauna ka o hindi. Ang pinag-uusapan dito, nagpagamit ka ng gusto. Amen? Kanya po sa atin, bilang mga Kristiyano, kapag sinabi ng Panginoon, ito ang gawin mo, yun ang gawin mo. Pag sinabi ng Panginoon na pumunta ka ngayon dito, gawin mo. Amen. Kapag po ang Panginoong Hesus ang nanguna sa atin, hindi po masasayang lahat ng gagawin mo para sa Panginoon. Amen? Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Amen po?